Shana POV. Tumambad sa kama ko ang maraming bouquet of roses. Umupo ako sa kama, at tinulungan ako ng nurse, nakakapasok lang para mapasandal ang likod ko sa headboard. Padala po yan ng asawa mo, Miss Shana. Narito po siya kanina, pero kailangan niya pong umalis muna ng maaga, dahil may meeting at babalik na lang mamaya, sabi niya ay text ka lang niya. May mga prutas din po siya na binili, at nasa table lang po, kung gusto niyo pong kumain. Sabihan niyo lang po ako. Sabi ng nurse sa akin, habang chinek niya muna ang BP ko, at ayon sa kanya na normal naman raw ang heartbeat ko. Ganoon po ba? May mangga po na hilaw. I want kasi. Sambit ko, habang inaabot ang cellphone ko na nasa maliit na table, malapit sa kama ko. Meron din po, pero mamaya muna iyon kainin, kumain muna kayo ng breakfast ni baby. Sabi niya, na agad naman akong nakasimangot, pero naiintindihan ko dahil maaga pa nga para magmangga. Binasa ko ang text ni Zane sa akin, at mga kaibigan ko na rin. Good morning babe. How are you? I went there kanina sa bahay, pero tulog pa ang Reyna ko, kaya hindi na muna kita ginaisang. I bought you some flowers and I knew you would like it. May meeting lang ako ngayong umaga and see you later, after this. What do you want for pasalubong? Good morning babe, how are you? A little bit bored in our meeting. I want to see your face all day, rather than attending this kind of boring face. Nililiko ni Montenegro ang meeting namin, samahan pa ni Jasper at Salavanyo. Ang sarap ng umuwi sa piling mo, babe. Natatawa na lang ako sa mga nababasa ko sa text ni Zane sa akin, pagkatapos ng how are you, dinagdagan niya kung gaano siya kabagot sa meeting na pinuntahan niya. Alam naman niya na kapag ang mga barkada namin ang kasama niya, sa isang meeting, ay hindi sila matino na kausap. Kung hindi lang tungkol sa island na bibilhin nila, exclusively para sa buong kaibigan lamang, ay hindi siya pupunta. May absent pa raw, dahil nasa ibang bansa, kaya hanggang video call na lang sila. Nakilala ko ang iba sa kanila, at halos abutin na muna ng 5 oras, bago magseryoso sa usapan nila, kahit ang pinakamatanda sa kanila na si Valentino, at Romanos, ay hindi sila kayang sawayin. Dito ka ba kakain o sa labas ng kwarto, iha? Para ipaghanda ko na, at makainom ka na ng gamot. Tumangala ako sa nurse ko, na medyo may katandaan na. Sa labas na po, nariyan po ba si Lola at Ate Jean? Tanong ko habang bumaba na sa kama. Wala po sila, maaga raw umalis ang lola mo, at may pinuntahan lang, babalik din naman agad, at si ate mo, sumama sa lola ni Eric at Zane. Isasama ka rin sana, kaso ang himbing ng tulog mo kanina, kaya next time na lang daw. Sagot nito. Depende rin, baka hindi rin ako sasama kapag nagising na ako, hihintayin ko na lang si Zane, at buong maghapon na lang kaming magtitigan, kahit hindi kami mag-usap na dalawa, at sa katunayan lang, miss na miss ko na siya. Malapit na mag-lunch, baka uuwi si Zane po, hintayin ko na lang siya, magpapaluto na lang ako kay Chief po ng ulam. Sabi ko at sinabi sa kanya, kung ano ang ipapaluto ko. Tenext ko si Zane na hihintayin ko siya at sabay na kaming kumain. Mag-isa akong pumunta sa banyo para mag-ayos, ramdam ko na rin ang bigat ng aking tiyan. Ganito pala ang pakiramdam, ganito pala. Nagka-crave ng pagkain, minsan hindi pa yan pagkain ang gusto ko kundi tao, at walang iba kundi si Zane. May tinatawag pa na morning sickness, ang mga ganitong experience bilang ina, ay unti-unti ko nang nararamdaman na dati isang panaginip lamang. Pagkatapos kong manghilamos, ay kasama ko ang nurse na bumaba kami papunta sa gazebo. Doon ko hihintayin ang mahal ko. Miss Cole, may tawag po kayo galing kay Sir Zane. Tawag ng isang kasambahay namin, kinuha ko sa kamay niya ang wireless, pagkatapos magpasalamat. Hello, hi babe, hindi ka pa nagugutom. Pwede ka naman kumain muna, kahit pa kunti-kunti. I'm good, don't worry. Hindi pa ako nagugutom. Hindi ka ba uuwi? Bigla naman akong nalungkot sa tanong ko. Binuklat ko ang libro para babasahin ko mamaya, habang naghihintay kay Zane. Pauwi na pero may sasabihin ako sa'yo. It's okay kapag ayaw mo, hindi naman sila namimilit. Ha? Sila? Sino? Hi Shan. It's me Riker. How are you?
Hi Sean, si Edsel Montenegro the Pogi ito, pwede kaming kumain dyan sa inyo. Baka lang naman. Hi Sean, Carlos here, at mas gwapo pa kay Montenegro at Mornet. Ayos lang ba, makisabay kumain sa inyo? Feeling ko oo. Napailing na lang ako sa kakulaitan ng mga kaibigan ni Zane. Tama nga ako, mas lamang pa sila sa maingay, kaysa magseryoso, pero takot naman kapag sa asawa nila. Pwede naman basta bring your own food, malakas kayong kumain, para lang sa 2 tao ang inihanda ko kay Chief. Sambit ko, at sabay-sabay silang napauno, dahil sa sinabi ko. Kulit talaga. Dahil malapit na rin naman sila kung saan ang meeting nila, kaya wala na akong nagawa. Sinabihan ko si Lola at napa-oo naman siya. Umorder pa nga si Lola Alma ng lechon, ayos lang ba babe? Ulit ni Zane sa akin, kaya napangiti ako. Paulit-ulit din eh. Oo nga, ayaw mo ba? Ikaw bahala magsabi sa kanila, lalo at excited pa naman ang mga iyan. Wika ko, at alam kong hindi na madrawing ang mukha ng mahal ko. Akala ko masolo kita, may mga bubuyog pang sasama, kanina ang ingay, malamang magingay ulit dyan. Reklamo nito na nagpapatawa sa akin, pero dahil gusto ko rin na pumunta ang mga naging kaibigan ko sa business, o dahil kay Zane, kaya ko sila nakilala, kaya pagbigyan ko na ngayon, at baka magtatampo na forever ang mga loko, matagal na nilang gusto rin na pumunta at bumisita sa akin, kaya hindi na ako nagprotesta pa. Ayos lang iyan. Sabog nga rin ang notification ko sa group chat, dahil gusto rin pumunta ng mga asawa nila sa bahay. Pero babe, let's go pare, gutom na kami. Parang ayaw mo yata kaming kasama yumuo na si Miss Cole kaya tere na. Bumili kayo ng sarili niyong ulam, ang tatako niyo, tapos isang bilaw lang na pansit malabon ang bibilhin niyo. Ang cookier iput niyo. Marami na iyan, 1 scoop at a time lang dapat. Nagsalita ang hindi kontento sa isang katsarang kanin. Pre, dito tayo sa jeep sasakay. Ang dami natin. Dami mo reklamo, malapit na ang kabuwanan ng misis ko, kaya tumigil ka dahil nagtitipid ako ng gas, okay sana kung manlinbre si Dark Romanos na nagmamay-ari ng oil company. Dude baka naman. Tahimik ka riyan Marcus Gallio, baka nakalimutan mo na nagmamay-ari ka rin sa anong meron ako. Ay oo nga pala, pero kahit na, jeep na lang tayo, para hindi tayo masita ng traffic enforcer, isa pa traffic sa kalsada, mahirap na, baka mahuli pa ng dating ang iba sa bahay ni Miss Cole. E di maubusan ng pagkain. Kawawan naman. Sino magde-drive? May mga naririnig ako na kanya-kanyang ako, sa kabilang linya. Hindi ko alam kung sinondiyan ni Zane, na marinig ko ang pinag-uusapan nila, para makadecide ako na hindi na sila matutuloy dito, o nakalimutan lang patayin ang phone niya. Isa pa, kulang pa ng 10. 10 sa mata mo, halos sa sahig na nga kami nakaupo, gusto mo pa ng 10 na pasahero, tadyakan kita riyan Eliscalb. Okay tama na pala, yung 3 o 4 sa harapan, and the rest sa loob, ang pabagal-bagal dyan ay sumabit na lang. Gago kang Carlos ka, binigyan ka na nga ng second life, gusto mo pa yatang magpakamatay, tabi ka dyan, iba na ang mag-drive. Kahit tayo sa may-ari nito, hindi pa yata nagpaalam si Riker, at bigla na lang tayong sumakay habang nakaparada. Kaya nga, marunong mag-drive ng kanyang baby Lexus, pero hindi marunong magmaneho ng jeep, hoy. Narinig kong para may bumangga, wala akong magawa kundi ang matawa sa mga pinaggagawa ng mga kaibigan ni Zane, habang nagmumura. Halos hindi ko ma-imagine ang mga mukha nila, habang nagbibiyahe papunta sa bahay na naka-jeep lang, at puro reklamo. Hoy! Sa bahay ni Shana ang punta natin hindi sa Pluto. Meron bang planet na Pluto, pre? Isipin mo na lang na meron pa. Mura nila sa kabilang linya. Babe, sorry nakalimutan ko palang patayin ang tawag, narinig mo tuloy ang mga saltik na ito. Narinig ko sa boses ni Zane ang kalungkutan. Malapit na kayo. Tanong ko rito, naging busy na rin ang mga katulong na maglagay ng mga pinggan ng plato, ay hindi pala paper plate dahil iyon ang request ng mga kaibigan ni Zane. Malapit na sana babe, kung hindi nabangga ni Carlos at Lance ang jeep na sila ang driver. Malapit na ngang maplot ang isang gulong sa kanan, pray for US babe na makarating ako riyan sa'yo na safe. Anya, kaya napangiti ako.
They made my day. Paano pa kaya ito mamaya? Panay tawa na lang siguro ako nito, dahil sa kakulaitan ng mga kaibigan namin. Hindi pa dumating si Lola Alma, at paparating na rin sina ate. May binili raw sila na gamit, kaya maaga silang umalis kasama ang grandma ni Zane. After decade of waiting, ay nakarating na rin ang mga taong hinihintay ko, at dahil excited akong makita ang mga mukha nila, na parang sardinas na iniluwa sa jeep, kaya pumunta ako malapit sa garahe, nakabang sa kanila, at totoo nga ang sabi ni Zane, na ang dami nila at nasa iisang jeep lang. Kanya-kanya silang baba ng jeep, na parang lantern na hotdog. Sobrang basag ang mga mukha, na hindi na may pinta, panay reklamo, dahil pati itlog nila malapit na mabasag. Babe, bakit dito ka sa labas naghintay? I miss you. Wika ni Zane paglapit niya sa akin, at hinalikan ako sa noo. Saka na ako hahalik sa lips mo. I need to wash my mouth first, dahil feeling ko we're sharing saliva, while talking with these bastards. Aniya, at hinawakan ako sa bewang para pumasok na sa loob ng bahay. Hi Miss Cole, may pagkain na. Sino bang atok sa akin? Tanong ni Zyro Eliscalb. Walang umamin, kaya nag-middle finger na lang siya. Kaka-rating lang natin, imbes mangumusta ka sa kanya, pagkain na agad ang hinihingi mo Eliscalb. Wala ka talagang hiya. Aba, dapat lang. Food is life, pare. Segundo naman ni Lance, kaya nakatikim din ng batok galing kay Riker. Kanya-kanya na sila ng kaway sa akin, at walang paabi na pumasok sa loob ng bahay, at dumiretso sa gazebo, kaya napapailing na lang kami ni Zane. Ngumiti ako, nasanay na ako sa kanila, kaya dapat ikaw rin, nasanay na nga ang kakambal nyo ni Yerek na si Zebiel, na sobrang tahimik, sa kakulaitan ng mga iyan. Sambit ko sa kanya na ngayon, hindi na madrawing ang mukha, na makita ang mga kaibigan niya, na nagdadasal na ngayon para makakain na. Akala ko ang tahimik noong una ko palang sila na nakilala, pero babe halos maubusan ako ng buhok sa itlog, dahil pasaway pala ang mga gago. Hayaan muna, nasanay na nga ako sa mukha ni Yerek, kahit walang tigil sa pang-aasar iyon sa akin, sa kanila pa kaya. Ani ko, pumunta muna kami sa kwarto, para makapagbihis si Zane ng bagong damit, at makapag-mouthwash. Matagal na rin na distansya ang binigay ko sa kanya, hindi ko pa maalala ang buong nangyari sa akin. Sa aming dalawa, pero naging positive ako, na may dahilan kung bakit nagawa ni Zane sa akin iyon. At kung ano man iyon, sana unti-unti na naming matanggap, at ibaon sa limot ang mga masalimuot na nangyari sa amin noon. He kissed me, at binalik ko rin ang halik sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Binalikan namin ang mga kaibigan namin, na parang bata na maingay sa gazebo. 20 silang lahat na nagkasya sa jeep, at sa laki at tatangkad ng mga bubuyog na ito, ay malamang para silang sardinas na. Nagsisiksikan. Halos napamura si Zane, nang makitang halos mga buto na lang, at wala nang laman ang isang lechon na inorder ni Lola. Akala ko ba, isang balikan lang sa pagkain? Aniya, kanya-kanya naman sila ng talikod, na puno ang kanilang paper plate ng ulam. Konti lang sa akin pare, si Lance. Konti lang, pero pang-5 balik mo na yan. Sigaw ni Vincent na tinuwanan naman nila. Sabi ni Lola na kain lang ng kain, at dapat busog ang mga bisita kapag dumating. Ayon naman pala napatampol na lang ako ng noo, na hindi pa ako tapos magsalita, ay kanya-kanya na silang balik sa lamesa para kumuha ulit ng pagkain, akala mo naman ilang taon na nakalipas, at ngayon lang nakatikim ng lechon. Ay nalalayan ako ni Zane na nakaupo sa bakanting upuan, habang nakakunot ang noo kaya natawa ako. Ayos lang iyan. Kumain na tayo, at baka maubusan tayo, babe. Aniya at iniwan ako saglit para kumuha siya ng pagkain para sa aming dalawa. Dumating ang isa ko pang nurse, na papalit sa pang-umagahan ko na nurse. Dalaga pa siya, at galing probinsya, magaling din siyang mag-asikaso, silang dalawa actually, kaya everyday ay gumagaling ako dahil sa kanila. Binalingan ko ang mga kalalakihan, dahil biglang tumahimik sila, simula nang dumating ang nurse ko. Nakita ko sa mukha nila ang pagkagulat, lalo na si Gabriel Eliscalb, dahil sa bagong dating, tiningnan ko ang nurse ko, at same with Gabriel, ay parang nagkagulatan silang dalawa na nagkita sa isa't isa. Oh, may bagong hot issue.
Bulong ko. Gabi nang nakauwi ang mga kaibigan namin. Next visit, ay kasama na nila ang kanilang mga asawa, na ikinatuwa ko, dahil sa wakas makikita ko na rin ang mga asawa nila, na matagal ko na rin na gustong makita. Nag-enjoy ba ang mga bisita niyo mga apo? Balita ko naubos ang 2 lechon na pinabili ko. Sana nagsabi pa kayo para maka-order. Biglang nalukot ang mukha ni Zane, na nasa tabi ko lang nakaupo kami pareho sa couch sa sala, at nakayakap ang braso niya sa katawan ko. He was mad lola, kasi ang tata ko daw ng mga kaibigan namin, isa naman siya sa mata ko. Pang-aasar ko kay Zane. Babe, bulong niya, ano, totoo kaya, lalo kapag tayo lang kumakain? Ganoon ba? Ang ganda siguro nila panoorin, habang nag-aagawan, make sure na masarap ang in-order natin para sa kanila, sa inyo pala para naman balik-balikan ng mga kaibigan nyo. Malay nyo, magtatanong sila, kung saan ko iyon nabili, just let me know, kaya naman pala dahil iyon ang rason ni Lola Alma. See, I told you, may dahilan pala si Lola. Balik bulong ko sa partner ko. Basta, naiirita ako sa mga pagmumukha ng mga gago na iyon. Tawang-tawa na talaga ako dahil sa itsura ni Zane, na hindi may pinta. Kaya hinalikan ko siya sa pisngi at lobby, para kahit papano ay kumalma. Na ang mahal ko. Umalis sila bandang 3:00 ng hapon, dahil hinahanap na ang iba sa kanila ng kanilang mga asawa. Akala ko nga hindi magbabago ang mga ugali ng mga iyon, mabuti na lang, at nagbago kung ayaw nilang iwan sila. May kilala akong kaibigan na tinagwan ng anak, si Riker. Why are you smiling secretly? Ha? Ganun ba ang reaksyon ko? Well, naisip ko lang ha, what if, kung natuloy akong umalis, na hindi mo alam? Ano kaya hitsura mo kapag tinagwan kita? Mas lalo akong ngumisi, dahil sa magkasalubong na ang kanyang makapal na kilay na nakatingin sa akin. Tapos, hindi mo talaga ako mahanap, kahit mag-hire ka pa ng magaling na tracker. Dagdag ko pa, nasa kwarto na kami ngayon at namamahinga. Si Lola naman ay nasa kanyang kwarto na rin, ganun din sina Ate Jean, at ang bubuyog na si Eric. Gusto mo ba akong maagang pumunta sa mental hospital, babe? Gusto mo yata akong baliwin sa kakahanap sa'yo. Anya, kaya tinampal ko siya ng mahina sa kanyang braso. Baliw ka naman talaga, kung sinabi niyo lang sana, na hindi lang pala nag-isa ang mukha niyo, ay hindi ko iyon gagawin, at natuloy sana ang kasal natin, pero kahit kasal na tayo, at nalaman ko ng mas maaga, na may mga nakaraan pa pala akong dapat malaman, baka mauwi lamang iyon sa annulment. At iyan ang bagay na hindi ko gagawin, babe. Hindi ako pepirma, ng kahit anong annulment paper, kung makipaghiwalay ka lang sa akin. Hindi ako makakapayag, kahit na may kasalanan ako sa iyo, ay hindi ko nahahayaan na makuha ka ng iba sa akin, tulad ng sabi ko, I won't stop asking for your forgiveness, until we both find our peace, and to be healed of each other's painful memories. Kahit walang kasiguraduhan na dumating man ang araw na maalala mo lahat na nangyari sa atin noon, at kung mapapatawad mo ba talaga ako o hindi. Hindi ko alam. Minsan, naisipan ko, kung hindi mo na ako kayang mahalin, ay magpaparaya na lang ako, titigil na lang, kapag wala ka na talagang nararamdaman para sa akin, pero hanggat may katiting pa, ipaglalaban ko ang sarili ko para mahalin mo ulit. Mahabang paliwanag ni Zane. Nilubog ko ang mukha ko sa kanyang dibdib. Sa wakas naramdaman ko muli ang init ng katawan niya. Alam mo ba, to be honest, may parte sa puso ko, na gustong huwag na lang sana akong makaalala, dahil pakiramdam ko, maayos na ako, okay na ako. Magaan na ang puso ko. Yung mga sinasabi niyo sa akin, ay iisipin ko na lang na isa iyong panaginip, pero may parte na gusto kong malaman, kung paano ka rin nagdusa, at nauwi sa pagiging comatose mo ng ilang taon. Tama ka, tama ang mga taong nasa paligid natin, tama ang mga psychologist natin pareho, minsan may nga untold stories tayo na makakatulong, lalo na ang nangyari sa atin, para ipaalala at hindi masaktan, kundi para we are both healed from the past. Magkaroon tayo ng kalayaan sa isa't isa, sa puso at isipan. Maging buo ulit tayo bilang tao sa mundo. Mabuhay na masaya at malaya, kasama ang mga anak nating dalawa, na wala ng bahid ng nakaraan. Iyan ang mga hinihiling ko. Wika ko. Kapag maayos na natin lahat, magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon.
Sure na plano na yan with no erase, ham. Ngumiti ako. Okay po. Magpapakasal ako sa'yo. Saad ko, sabay halik sa kanyang mga lobby. Again, lying beside Zane while sleeping, at night, ay sobrang sarap sa pakiramdam na nakakatulog ako ng mahimbing, at masayang magising kinabukasan, dahil nasa tabi ko lang ang mahal ko. Hello everyone. Anong ulam? Narinig ko ang boses ni Eric, dito rin pala natutulog ang bubuyog na ito. Hi sister-in-law, whoa. I know that look. Chill ka lang, ang aga-aga nakasimangot ang mukha mo, nang makita ang kagwapuhan ko. Pagbubuhat niya ng bangko sa sarili, kaya mas lalong nenas ako sa kanya, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, naiinis pa rin ako kapag nakikita siya, lalo kapag may nakakalokang ngisi, na alam mong mang-aasar na naman sa akin. Dahil nasa dining table na si Lola Alma, kaya nagsimula na kaming kumain ng agahan, at masayang nagkukwentuhan. Pupunta kami ngayong umaga ni Zane sa mall, para mamili ng mga gamit para sa paparating namin na mga anghel. Kikitain ko rin sina Nathalia and Monshin ngayong araw, at sa mall na rin namin naisipan na magkita. So far marami nang naghihintay sa akin na bumalik sa pagmomodel, and some of them, nang nalaman na buntis ako, ay kukunin sana ako na maging model ng brand para sa buntis, but I declined their offers, dahil sa kagustuhan na ayokong ma-stress lately, kahit kaya ko naman siyang gawin, especially sa pagiging architect. Magde-design habang nasa bahay lang, pero tulad ng pinanggako ko. Ayoko munang ma-stress. Be careful. Ainal-alayan ako ni Zane na bumaba sa kotse. Ang kanang kamay niya ay nasa bewang ko, at ang isa ay nasa yuluhan. Thank you, ngiti kong sabi. Kaka-rating lang namin sa mall, at sina Monshin ay on the way na rin. Dahil marami nang nakapark na sasakyan malapit sa elevator ng basement, kaya lalakarin na lang namin. Ayos lang naman sa akin, medyo malapit na kasi mag-lunch na dumating kami rito sa mall. Wait, yung bag ko na iwan sa loob ng kotse, kunin mo muna. Utos ko kay Zane, na pareho naming nakalimutan dalhin, dahil sa inaasikaso niya muna ako. Kaya pareho kaming natawa. Nagpaiwan na akong nakatayo sa hindi kalayuan, kung saan nakapark ang sasakyan namin. Habang kinukuha ni Zane ang bag ko sa sasakyan, ay may napansin akong motor sa hindi kalayuan, kung saan ako nakatayo, at bigla na lang nagharurot patungo sa direction ko. Pero mas nabigla ako, nang may lalaking biglang sumulpot sa harapan ko, at patakbong sumakay ng motorsiklo, at humarurot palayo ng basement. Maya-maya ay naramdaman ko na lang, na may masakit sa likuran ko, at sigaw ni Zane ang huling narinig ko, bago ako nawalan ng malay at bumagsak. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.